So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, feeling ko mga minamahal, itong si former spokesperson, Harry Roque, abay mukhang huhulihin din yan ng Interpol at ipapadala dito sa bansang Pilipinas. Kasi isipin nyo yan mga minamahal, tayo nakipag-cooperate tayo sa Interpol, di ba? So, dapat, mararapat lang din na yung Interpol ay makipag-cooperate sa bansang Pilipinas. By the way, ano yung context? Sa mga hindi po nakakaalam mga minamahal, si Harry Roque, si Robin Padilla, at si Sara Duterte, ngayon, as of the moment, ay nandoon po sa The Hague. Doon po sa The Netherlands. O, tingnan nyo. Yan si Harry Roque, si Baklang Hitad. Ito naman si Robin Padilla, sorry. Diba? Ito, tingnan nyo, malinaw, si Sara, si Harry Roque. Putang tingnan yung pagmumukha ni Robin Padilla. Ito lang mga minamahal bago tayo pumunta dito sa topic kay Harry Roque. Ito lang hindi ko magets. Ang kailangan dyan lawyer Ba't nandiyan si Padilla? Palamuti? Wow, Nax! International lawyer! Mga minamahal, feeling international lawyer Ay, kakaiba to. Tingnan nyo mga minamahal. Isa may kaso, isa kakasuhan pa lang, yung isa wanted. Sino yung wanted dyan mga minamahal? Walang iba, kundi itong si Baklang Hitad. Itong si Roqueta. Nax! Diba? By the way, yung punto ko kasi dito, kung si Harry Roque ang magiging lawyer ni former President Rodrigo Roa Duterte, parang ironic, mga minamahal. Alam niyo ba kung bakit? Kasi si Harry Roque, lawyer siya ng human rights lawyer. 'Di ba? Pero, despite na ikaw ay isang tinatawag na human rights lawyer, nakakahiya naman kung mag-aabogado ka sa isang human rights violator. Hindi ba yun naiisip mga minamahal ni Harry Roque? Imagine mo, dapat hindi ako mag-ano dyan kasi human rights lawyer ako Diba? Tapos ipagtatanggol ko yung taong human rights violator. Parang nakakababaw ng dignidad Diba mga minamahal? Hindi ba yun naisip ni Harry Roque? Isang malaking kabubuhan yun. Ewan ko ba dito kay Harry Roque? Alam nyo mga minamahal, ito yung nakakapagtaka kasama na ni Sara Duterte, itong si Harry Roque. So bakit hindi niya ibalik sa bansang Pilipinas? Si Harry Roque, ipinaghanap niya ng batas. Pwedeng kasuhan ng obstruction of justice dyan si Sara Duterte for harboring a criminal. Criminal na ba? Kasi pinaghanap ng batas itong si Harry Roque Diba? Perfect trio sila, no? Isa nakulong, si Robin. Ang isa pinaghanap ng batas, wanted, si Roque. Ang isa kakasuhan pa lang. Diba? Ang tanong, sino ba yung nagbayad ng airfare dyan? Sige nga, baka mamaya pera na naman ng taong bayan. Nakakaloka. Ano nakalagay dito sa balita? Tingnan, nasa reception area na ng International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands, si Vice President Sara Duterte, kasama sina Senator Robin Padilla and former presidential spokesperson Roque. Ilang oras bago ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nagtataka lang talaga ako mga minamahal. Na paano nakaalis, iniisip ko lang kasi diba may kaso yan si Roque. Paano nakaalis ng bansang Pilipinas si Roque in the first place? Sino sa Bureau of Immigration ang nabayaran, ang kaluluwa, para palabasin ng bansa, itong si Roqueta? Pero yung punto dito, I think, ipanawagan natin, kasi total, nakipag-cooperate ang bansang Pilipinas. Sa Interpol. General Torre, kumilos ka na. Dito, mapapatunayan na talagang alerto sa listo ka pa mismo. I-contact ninyo, advice ko lang,
I-contact ninyo yung Interpol. Sabihin ninyo, yung human rights lawyer ni Digong, yung attorney ni Digong, fugitive yan sa bansang Pilipinas. Para makauwi, para mapabalik dito sa Pilipinas at ma-detain yan. Yung butanding na yan. Imagine, ito ironic din sa part ni Roque. Nagyayaya ng people power pero nandoon sa The Hague, nandoon sa the Netherlands, nagtatago. Imposibleng walang alam dyan si Robin. Ano yan, nagkita-kita lang sila dyan? Imposibleng walang alam dyan si Sarah. Sabi ko nga sa inyo harboring of criminals tong ginagawa nila. Sabi ko sa inyo mga minamahal, dapat kasuhan to ng ng obstruction of justice. 'Di ba? Dapat yung yung Interpol kumilos. 'Di ba? Kasi ang pangit naman nun. Na kayo pinagbigyan na namin kayo sa pagkakataong ito. Dapat pagbigyan nyo naman din ang bansang Pilipinas sa panahon ngayon. Na ibigay namin si Digong, ibigay nyo na sa amin si Roque. Exchange gift ba? 'Di ba? Katulad ni Alice Gu. Oh. Gets niya? Si Alice Gu, napauwi. Si Arnie Tevis, nakulong. Pero parang kulang kasi si Harry Roque nananatiling nandyan. Diba? So para sa akin, dapat makipag-cooperate ang ICC. Total, nandyan lang din naman sila na. Diba? Oh. Anong gagawin dyan ni Roque paglalaban ng isang kriminal? Anong gagawin dyan ni Robin? Palamuti, hindi nga nakakaintindi ng English yan Diba? Robin, hindi yan bakbakan dyan Ulitin namin sa'yo, Robin. Hindi ka dyan makikipagtalas-tasan ng kabobohan. International lawyer ang dyan, ang kailangan. Ang tanong, international lawyer ka ba? Siyempre, mga minamahal, galing yan sa Kaban ng Bayan. Oy, tama yung nag-comment, Siyempre, galing yan sa Kaban ng Bayan, yung ginastos nila, international flight. Malalaman natin yan sa Travel Authority. Tama ba? Mga minamahal? Okay, dahan-dahan dyan, Baka mamaya, after ilang oras lang, magtago ka na din kasi may mababalitaan ka na ikaw ay hinahanap na ng Interpol in exchange, di ba? Dito kay Digong. Nagpakita ka pa talaga, akla, Nag-astang lawyer ka pa dyan, akla, Di ba? Medyo naisahan lang ng Quadcom. Mga minamahal. To be honest, medyo mukhang naisahan ng Quadcom. Di ba? Ni Harry Roque. Kasi nakatakas pati yung kanyang asawa na si Myla. Hoy, Roque, sagutin mo. Yung patungkol sa bahay mo sa Benguet. Pagtatago mo ng mga pugante. Sagutin mo yon, 'di ba? Yung ari-arian mo na pamana-kuno. 'Di ba? Kaya nga na-contempt sa mga hindi nakakalam, na-contempt itong si Harry Roque dahil sa pagsisinungaling. Kung hindi nagsisinungaling yan, yung biancham niya, 'di ba? Kung hindi nagsisinungaling yan kasi related yan sa Pogo Kung hindi nagsisinungaling itong si Harry Roque, hindi naman yan mako-contempt. Nagsinungaling yung mga sinungaling, deserve na mabigyan ng karampatang parusa. Fake news Tapos naglalagana pa ng fake news on SOCMED, nananawagan pa ng inciting to sedition, rebellion. Diba? Kasi gusto niya magtatag ng people power daw. Diba? Pakabobo. Naluloka ako dito. Wala, lumabas si Akla, yung meron. Para sa akin mga minamahal, ito, balita lang to sa akin huwag kayong maingay. Yung kaibigan ko, hindi naman to nasa loob ng gobyerno, pero mayroon siyang, basta A1 sources natin. Sabi niya, nung nalaman nila yung balita, sabi niya sa akin, hindi nga, dito si Roque sa The Hague. Kasi nabidyoan daw siya ni Gretchen Ho. Si Gretchen Ho naman, isinumite yung video sa sa media. So, kaya kumalat. Pero, ang message sa akin, ng A1 sources natin, gumagawa sila ng way talaga para i-contact yung Interpol kung po pwede. Kasi ang kasi dito, mga minamahal, medyo may sabit lang daw ng konti. Kasi hindi naman daw nakasuhan, wala pang kaso si Roque. Totoo naman. Pero, siya ay pinapa-cite and contempt, dinidetain. Diba? Ng Quadcom. Diba? Pero, wala naman po siyang, hindi pa naman siya guilty. So, just to be fair naman kay Harry Roque, si Harry Roque, pugante sa Pilipinas. Pero wala pa siyang kaso kasi nga nakatakas.
Eh kung hindi nakatakas yan mga minamahal, edi nabusisi sana. Medyo naisahan nga lang ni Roque yung Quadcom. Yun yung totoo dyan. Alright? So yun po mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. So, pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more updates. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.